Comment down below mga kabilab sa mga may sasakyan dito sa UK. See these bits here? These bits? When it touches them, that's it. Ay nako, yun ang hirap na may sasakyan kabilabs. Okay, update lang po sa pinagawa natin sa sasakyan. Ano yung pinakasakit ng sasakyan, be? Bakit nagkaroon siya ng error? Sa langis, madumi. Pinalitan yung... Nag-change oil tsaka yung filter, pinalitan. Tapos, may iba pa silang nakita. Yung hindi kami pinaalis hanggat hindi kami pumapayag na ipagawa. Ano yun, be? Anong problema sa sasakyan? Yeah, may nakaanong ganyan. Ibig sabihin? Yung ibig sabihin yan. Hindi mo pa alam. Hindi. Yung ipapacheck natin, bakit meron yan. Okay, so good Pero morning. nag-search ako. Sabi nga, pagka ganyan, change oil o kaya sa wiring. Okay. So, for the first time, after namin mabili yung sasakyan, ngayon lang kami nakaka-encounter ng ganitong problema. So, tara na. So, today's video, mga kabilabs, i-share namin sa inyo ang kauna-unahang pagpapagawa namin ng sasakyan. Marami tayong ganap today. And marami din kaming mga i-share na pwede nyong paghandaan sa mga bago pa lang dito sa UK or magkaroon man kayo ng idea sa pinagdadaanan namin ngayon. Reality ng pagiging isang OFW dito sa UK. Hi ka-vlogs ko. So iniwan namin yung sasakyan dito ng 9:09. Ang oras po ngayon ay 12. Nag-test ko muna kami. Yan, namili kami. And then, nag-PM sila or tumawag sila kanina na okay na raw yung sasakyan. Magkano kaya yung bill natin? Yan yung sasakyan natin, no? Gawa na siya. So, ito yung talyer dito, mga kabilas. Hello, we're here. That's too quick. Alright. Okay, so familiar kayo sa lugar na ito mga kabilabs kasi ito yung kauna-unahan natin pinuntahan nung nanganganbas pa lang tayo ng sasakyan. Hello. We're here. Oh yeah. We come back. Hello, right. Good. Yeah. So what we've done today, we've done a service, a little service, oil and filter change, checked all the levels and stuff, and had a good look around, checked the brakes, the important bit. So, and we have found some issues, What is it? problems with, for the MOT. Okay, isa po ito sa nagustuhan ko dito sa UK dahil meron po silang MOT or Ministry of Transport. I-search mo lang po yung mga plate number dito, makikita mo na kung ano yung sakit ng sasakyan. Kaya, nung binili namin itong sasakyan namin, kampante kami kasi nakita namin pass po siya lahat. So, i-discuss ko po yan mamaya uli. Alright. Okay. What is it? Well, you need 4 tyres. Oh, To change for Yeah, 4. They're terrible. approximately how much is it? How much it will cost? Well, that's not the only thing, Oh, but I can tell you how much the tyres are. wow. But they want doing really immediately. Wow. Yeah, because if Immediately, as soon as possible. immediately, I'm telling you, I'm telling you, immediately, because if you get stopped or have a problem out there on the road, they're that bad. 2 of them are that bad. Which is the most bad? But Up front, back. well, the back ones are the worst, but the Are the front worst. ones are bad as well. Okay, so one back, one front. Well, they all want doing. But yeah, honestly, they're dangerous. Anyway, well, that's what I've got to tell you. The other thing is, this is for the MOT as well. Shock absorber on the front. shock. Shock absorber. Yeah. You understand that? Yeah.
and on the back, The left? on the left, yeah, Left front. side. And on the back axle, there's a brake pipe, metal brake pipe, is badly corroded. Is it for MOT? This is MOT work. Yeah. Yeah, these three things I'm telling you about are for the MOT. Yeah. Okay, so you will need them doing. You okay? But right now, Right now. I can't tell you enough the tyres. All right. You know, the rest will be okay. Okay. All right, until you MOT time. But there are we haven't done an MOT on it, so there are other things you check for an MOT as well. Yeah. So that might not be all, but just visually looking, Yeah. Just checking. we can see those things are wrong. All right, Okay. So, all right. so you need some tyres. So ngayon naman po dadalhin niya kami sa aming sasakyan para i-explain kung anong problema ng mga gulong, bakit kailangan silang palitan. Look, right here. That one. Look, see these. Why is it Look. not? Look, see these bits here. These bits. When it touches them, that's it. Okay. When it touches those bits, that's it. Ah, that one. This one's not so bad. This one would. You can wait till next time. Kumbaga sagad na yung isa. Ano be? Ay, nako. Yan ang hirap na may sasakyan, kabilabs. But they're on the mark. See the marks? Why is it not equal to Because of this one? Because of the steering. The power steering. Does that? Pang ilaw pala niya yun. Yeah, hindi pantay ang kain. Ito sa manipis to. Bakit Ito kaya makapal. Hindi, yung nga sa steering. Pag steering na manebra. So, ito yung pinagbayaran namin kabilabs. 150. See? Meanwhile, So, dahil papalitan yung 4 na gulong, sabi ni Rod, balikan na lang daw namin and tatawagan na lang daw niya ulit kami kapag gawa na. So, approximately 3 hours, sabi niya. Tapos, lumabas muna kayo, kumain muna kayo ng lunch, and tatawagan ko na lang kayo maya-maya, sabi niya. So, ang birthday celebrant, ayan, nagpapagupit si Mister dahil magbo-birthday po siya sa susunod na araw. Ayan, nakahanap siya ng suki. Finally, napakahirap nitong hanapan ng ng suki. what was your name? Sylvia. Sylvia. Yeah, and Yeah. you can show picture as well. Yeah. Thank you so Thank much. you. Thank you very much. Nice Yeah. haircut. Enjoy your day. Yeah. Okay, hi kablabs. So, ang dami nating agenda today. Meron tayong mga pinagdadaanan, pero, ayan, tuwang-tuwa naman siya ngayon. Yan. Mahal ba naman? No? Wala na akong ginagawa ko po. Oo. Sa, ano, Nagustuhan mo. Bakit mo nagustuhan dun, be? ano eh. Yung nagtatanong siya. Okay. Ito na ibang... So, nasa town center tayo. Ito iba nag-upit basta-basta lang. May pinakita ka lang akong picture sa kanya. Yung dati kong picture. Oh, ganyan yung gupit niya dati. Nung umuwi ako ng Pilipinas 2 years ago. Binalik ko lang. Pinakita ko lang sa picture. Alam na niya gagawin niya. Oo. Yung iba kasi, basta na lang, no? Yung mga nore-race rin. Dati Hindi nagpapaalam. Kasi ako, hindi ko pinapuputol tong ano ko, trademark ko to eh, itong patilya. Oo. Hindi ako nagpaputol ng patilya. Ayun na agad yung pinuputulan niya. Dito talaga tayo tinuro. Ganun pala kanyang expertise. Expertise for nila ay Renault. Renault yung sasakyan natin. Pinalitan po ng gulong. Expertise nila rin all, pero Okay, ito na po yung sasakyan natin mga kabilabs. Bago ang gulong. Amazing! Ito yung pinalitan nila, oh.
gulong. Magkano nagastos natin ngayon, be? Magkano yung bago niyan? Ha? Meron? Maganda ng gulong eh. No? Saka hindi na ako asa-asang laging magbobomba. Buti sa makina wala silang ano. Puro mga, kumbaga sa ano ba yun, mga accessories lang. Anong kaibahan ngayon, be? Meron ka bang naramdamang difference ngayon na bagong palit ang gulong? Yun naman. Siya. Smooth? Uh, Tsaka parang may peace of mind kang bilang driver ka, Iba no? yun man. Hindi ka nangangambang sumabog ang gulong. Na maplatan. Kasi bago. So kapag may sasakyan ka talaga, kailangan prepared ka din lagi, no? Oo. Di mo alam eh. Talagang pag may sasakyan kasama yung ano talaga dyan, gastos, maintenance. Kasi ginagamit mo eh. Napakinabangan mo. Oo. Kung wala naman tayong sasakyan, hindi naman ako makakapag-deliver. Commute talaga tayo. Ang hirap pa naman mag-commute. So, paano nga po ba i-check ang MOT? So, punta lang po tayo sa Google. I-type po natin ang gov.uk/MOT. Then, i-start lang po natin siya. Pag nakita nyo yan, scroll down and start now. Makikita nyo na po dyan or i-type nyo yung mga plate number. Yung plate number nung prospect na sasakyan na plano nyong bilhin. Then, makikita nyo na po dyan lahat ng history, ano yung mga nag-fail sa kanya, ano yung mga kailangan palitan. So, in that system, makikita nyo kung karapat-dapat bang bilhin yung sasakyan kasi nabili lang po namin itong sasakyan namin sa marketplace sa Facebook. And ang laking tulong nitong MOT history para nalaman namin na okay pala siya. Okay. Hi, Kabalabs. Okay, update lang po sa pinagawa natin sa sasakyan. Ano yung pinakasakit ng sasakyan, be? Bakit nagkaroon siya ng error? Langis, madumi. Pinalitan yung... Nag-change oil tsaka yung filter, pinalitan. Tapos, may iba pa silang nakita. Yung hindi kami pinaalis. Hanggat hindi kami pumapayag na ipagawa. Ano yun, be? So, di ba nakita nyo naman yung conversation kanina? Yung gulong talaga ang inano niya na palitan na ngayong araw na to. Oo. Kasi delikado na raw, pud-pud na. Tsaka hindi lang sa safety namin bilang nagdadrive tsaka pasahero. At tsaka sa ano na rin, delikado pag nahuli ng nakita ng mga pulis dito. Malaki daw ang penalty, sabi sa amin. So, just in case na may madaanan kang di ba? Maring sumabog. Pag sumabog yung sa daan, delivery pa naman siya. Nag-deliver pa naman siya. Makapagdamay na ibang ibang sasakyan, ganun. Kaya, pero ngayon, anong feeling ngayon na gawa na siya? sarap tumakbo ng bagong gulong talaga. Pino siya, no? Ganda ng takbo. Pero ang ganagastos natin ay, overall total ay, 400 plus. wala sa budget yun. So, ang magkaroon ng sasakyan dito sa UK ay isa siya sa napaka-importante. Kasi unang-una kapag wala kang sasakyan, puro ka commute, ang mahal pa naman ng pamasahe dito. And Hindi sa mahal. Ang hirap magbitbit. tsaka yung magbitbit. Ayun, medyo nakakalungkot mga kabilabs kasi wala sa budget yun. Ganun talaga. Kaya advice namin sa mga merong sasakyan or sa mga Aning na kumuha. or sa mga wala dito sa UK pero para magkaroon din kayo ng idea ng yung napakahirap ng buhay dito kasi bukod sa pag may sasakyan ka kasi dito, bukod sa insurance, meron ka pang road tax na binabayaran. Monthly yun, ha? O monthly yon, tapos yung MOT na tinatawag na yearly kinakandak. Ma-expire na yung MOT nito Sa June. sa June. So, yun yung susunod naming gastos kasi bukod sa gulong kasi na nakita kanina, meron pa siyang ibang Yung shock sa kaliwa, sa bandang kaliwa na unahan, papalitan. Tapos yung preno sa hulihan.
papalitan din. Tsaka, so, pina-estimate na namin kanina, 200, more or less 200 daw ang magagastos. Pero pa yung bayad sa MOT na 54. Ayun. Pero, bukod dun pala mga kabilabs, thankful kami kasi mabait yung may-ari ng talyer kasi Si Rod, actually wala talaga kaming budget ngayon kasi bukas pa yung sahod niya. So sabi namin, pwede bang ibalik na lang namin bukas, tapos ganito ganyan. bukas ang Sabi bayan. niya, okay lang sana sa akin, wala nang problema sa akin, sabi niya. Pero nakailang marami na kasi akong Pilipinong customer Na-experience niya. na hindi maganda yung nag-experience ko sa kanila, sabi niya ganun. Sabi ko, pinili ko siya, ano ba yung na-experience mo sa kanilang pangit? Yun nga, yung mga nagpapagawa na hindi nagbabayad. Na Nakikiusap din na gano'n. nakiusap din na babayaran na lang, monthly, hanggang sa nakita raw niya sa supermarket. Tinapik niya, tapos nag-deny pa yung tao na kilala siya. So mula nun, nawala na siya ng gana. So, pero thankful kami kasi kahit na gano'n na yung experience niya sa mga, Pinoy. sa kalahi natin, ay pumayag pa rin siya. Siguro naawa din siya sa amin. Saka medyo tayo, friendly. So, sabi niya, sige, papayag ako na ibalik niyo bukas, pero make sure na bukas ha. Sabi niya ganun. Kasi, yung gulong, kailangan naming, hindi namin pwedeng iuwi itong sasakyan na hindi pinapalitan yung gulong. Ang suggestion niya, 3. At hindi may uuwi kung walang bayad. Oo. Ang suggestion niya 3, pero eventually, Pinapalitan ko na lahat. kasi sabi niya, mga ilang months na lang palitin na rin daw. Gusto niya, sa Pinas kasi nasanay ka, Bena. Pag nagpalit ka ng halimbawa, ang sabihin ng mekaniko ipapalitan yung kanan sa unahan, sinasuggest ng mekaniko na palitan na pareho. Para monitor mo, no? Monitor mo parehas. Monitor mo na rin. Tsaka makikita mo rin doon kung nasa align yung iyong sasakyan. Ayaw nga ni Rod kanina, sabi niya, parang gusto niyang sabihin na, di ba wala kayong budget? Bakit gusto niyo 4? So yun, na-realize namin na habang kami ay nag-aantay na magawa yung sasakyan, meron pala kami na itatabi. So ayun, sinurpresa namin siya kanina. Siya may naitabi pala. Yung meron pala akong nasi-save na 58 pounds every sahod. Naalala ko lang. So yun, nagulat siya. Pero niloko namin, sabi namin, we're just testing you. Nagtiwala ka sa amin, kaya salamat at meron ka mabuting puso, sabi namin. So at least kahit pa paano, yung kasiraan ng kababayan natin ay nabawas-bawasan dahil sa amin. na natin, sana hindi mawala yung tiwala niya sa lahi natin. Parang yung thinking niya Hindi mabago na hindi lahat ng Pilipino na ganun. So ngayon, dahil okay siya, doon na kami magpapa-repair lagi. Kasi maganda rin yung may sasakyan ka at meron kang Parang suki mo ba? ng taga-repair. Alam na niya yung laging Comment down below mga kabilabs kung mahal ba. Kasi ang niya sa gulong, 70 pounds. 72 ang isa. 72 per piece. Gusto mo i-video natin? May nakapagsabi sa akin na ang pinakamura 80, pero mas mura pa pala daw merong 72. So, yung una, comment down below mga kabilab sa mga may sasakyan dito sa UK. Ang hiningi niyang labor sa amin, doon sa, wala pa yung gulong ha, yung sa initial muna na problema. Ang interior service, interior ba yan ba? 80 pounds. Tapos yung parts na sinasabi niya, na pinalitan ay 10.85. Ano yung Oil filter. Oil filter yon. Tapos 32 yung oil. Yung langis. Tapos meron siyang tax na 20%. 24. So, kaya ang subtotal niya ay 147.42. So ito yung siningil niya sa amin. Pero ang usapan namin bago kami umalis ng Shop niya. shop, sabi niya nasa 150 babayaran namin. Pero 147 lang. Estimated na niya yun. Tapos yung gulong, yun nga, pumapatak na 72 per piece.
Pero hindi na niya kami hiningan ng another labor doon. So, umalis kami dito sa bahay ng 9, 4:25 na. 425. Oo. So, ang dami namin nagawa habang nag-aantay kami, nakapag-grocery kami. Wala rin sa budget to na magpagupit. Yan, nagpagupit. Yan, ganun talaga. So, make sure mga kabilabs na kung bibili tayo ng sasakyan talaga, ay meron tayong na itatabi. So, thanks God kasi may naitatabi pala tayo. So, ang laking bagay pala nun. Sa ganun man talaga pagka once na kayo may sasakyan, saan dako ka man ng mundo, Pilipinas man o saan man. Kasama na talaga siya. Kasama na talaga yan. Paghandaan mo maintenance. Ang una-una dyan, gulong. Yun ang talagang talagang yan mo yan. Papaltan mo yan. Tapos yung mga chain seal na ganyan. Oo. So, ayun mga kabilabs. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Ayan. Bye! If you appreciate this video, please don't forget to hit like and ring the notification bell para lalo pa tayong sipagin gumawa ng mga videos. Thank you!